Ito, napakatindi nito. Kasi sinagot ni Sir Ronald Llamas etong mga banat ni Alan Peter Cayetano sa kanya, na kung saan 'di ba sinabihan ni Alan Peter Cayetano na balimbing, mga kababayan, si Sir Ronald Llamas, dahil nung una-una daw, mga kababayan, lumapit daw etong si Llamas dito kay Cayetano, at parang iba yung sinasabi dun sa claim ng Aquino administration dun po sa issue ng West Philippine Sea. So ngayon, pakinggan po natin ang sagot ni Sir Ronald Llamas. I-play po natin, mga kababayan. Senator Cayetano disclosed that you are an opportunistang balimbing because your position on the West Philippine Sea, he claims, was very different from your position today. Did you ever change your stance? Ang galing naman ng mga senador mo dyan, Ses. Masyado naman nila ako pinapasikat. No? Mukhang nakatingin sa salamin si Senator Ambassador of Jesus Christ Alan Peter nung sinabi niya yung pagiging oportunista at pagiging balimbing. I've never changed my position. At medyo natawa ako doon sa sinabi niya na I was trying to convince him. So ibig sabihin, nagsinungaling etong si Alan Peter Cayetano. Kasi, mga kababayan, sa totoo lang, bakit nasabi ni Sir Ronald Llamas na tumingin muna sa salamin, o parang tumingin sa salamin etong si Alan Peter Cayetano? Kasi bago po pala nag-Duterte to, talagang literal na dilawan to. Ay diba? Bago nag-Duterte yan, mga kababayan, literal na dilawan, eto pong si Alan Peter Cayetano. Diba? Tapos sasabihin niya na balimbing. Etong si Sir Ronald Llamas. Maliwanag nga, mga kababayan, na literal na dilawan ka pala bago ka pala nagdi-shit. Siguro nakatikim ka lang ng konti sa panahon ni Digong. Doon ka lumipat, mga kababayan, at nanatili ng kumampi sa mga Duterte. Diba, dilawan pala tong si Alan Peter Cayetano tapos sasabihan niya ng balimbing, etong si Sir Ronald Llamas. Anyway, tuloy pa natin. Dun sa posisyon ko para kumbinsihin si Pinoy na huwag magsampa ng kaso sa UNCLOS. Medyo nakakatawa yon. Dahil kung may kukunin ako na tao para kumbinsihin si Pinoy, baka hindi siya. Dahil siya yung bumalat kay Pinoy dati na si Pinoy daw ay abnoy. Publicly. Kaya hanggang pumalaw si Pinoy ay galit na galit sa kanya. Ayan. Dagdag pa dyan ay isa ako sa nag-lead nung case sa UNCLOS. At hindi ko alam kung nakita niyo yung pictures, ay nandun ako sa harapan. Dun sa victory lap. We all know that. But he claims that you had arranged a meeting between him and the then Chinese ambassador? Well, hindi ako nag-arrange para sa kanya. Ako, kausap ko talaga yung Chinese ambassador dahil kasama sa trabaho ko yon as political affairs. Tama. Hindi lang yung Chinese ambassador, na mismo yung foreign minister, si Wang Yi, na-meet ko yan. As well as yung defense ministers ng Vietnam. So ibig sabihin, mga kababayan, sinungaling talaga si Alan Peter Cayetano. Kasi di ba sinasabi niya na na lumapit sa kanya etong si Llamas para daw pagsabihan na etong si Pinoy na wag magsampa ng kaso sa UNCLOS, mga kababayan, patungkol nga po dun sa issue ng West Philippine Sea. At sinasabi na sala yung claim natin dun po sa West Philippine Sea. So ngayon, maliwanag na naandi dito pala yung larawan ni Sir Ronald Llamas na isa po pala siya, mga kababayan, sa talagang nakipaglaban doon po sa issue ng West Philippine Sea, kaya naipanalo po natin noong 2016 yung pag-aari natin dyan po sa sarili nating teritoryo. Anyway, tuloy pa natin. Asking them how they deal with China because they've been at war for 1,000 years. So, bahagi ng trabaho ko yan. To meet ambassadors, actually hanggang ngayon, ginagawa ko yan, and to meet foreign ministers. No, lalo na dito sa usapin ng West Philippine Sea, no? Na nung panahon na 'yon ay nagsimula sa Scarborough. Pero ang hirap lang kasi pagkatiwalaan ni Senator Alan Peter dahil siya rin kasi yung nag-defend kay Digong sa United Nations na wala daw ni isa
na pinatay extrajudicially nung panahon ni Digong. Siya rin yung nakipagdebate sa BBC, kung maaalala nyo, na lahat daw nang namatay during the Tokhang campaign ay nanlaban, Ah. lumaban. At siya rin yung nagpromisa sa lahat ng pamilya na bibigyan ng 10,000 pesos, etc. etc. Kaya kung ako sa inyo, hindi ako basta-basta maniniwala kung babalikan yung kanyang track record. Tsaka mga kababayan, hindi nyo ba napapansin, yung mga gigil na ipamigay yung teritoryo natin, yan yung mga nangako sa taong bayan. Diba tulad nitong si Alan Peter Cayetano, nangako ng 10,000 piso bawat pamilyang Pilipino. Si Marcoleta naman, nangako ng 2,000 na pesos na kuryente pababa na libre na sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang nakakapagtaka dito, bakit pinag-iinitan nila yung mga teritoryo natin at parang ang dating gusto nilang ipamigay? Samantalang yung mga dapat nilang ibigay na ipinangako nila sa taong bayan, bakit hindi pa po nila tinatrabaho at hindi nila ginagawa para maging makatotohanan naman? Diba, biruin nyo, yung 2,000 na kuryente na Marcoleta hanggang ngayon, wala pa rin mga kababayan. At alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang pinakamasakit po talaga sa ngayon, kapag ka tumitingin kayo sa mga bill ng kuryente nyo, napakalaki ng tax. Sa totoo lang mga kababayan, marami ang umaaray kasi sobrang laki ng tax pag nagbabayad kayo ng kuryente. Diba? Dapat nagagawan mo ng nagagawan mo, Senator Dante Marcoleta, ng solusyon yung problema ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag tiningnan nyo yung mga bill ng kuryente ninyo, lalo na yung nagbibil dyan ng malaki, ang laki ng tax. Eh akala ko ba gagawan mo ng paraan, Senator Dante Marcoleta, para mapababa ang presyo ng kuryente. Pero saglit na trabahuin mo yan, ano ba ginagawa mo? Diba? Puro nakatuon ka lang sa issue ng West Philippine Sea. Laging pinag-iinitan mo yung mga teritoryo at pinapaboran mo yung mga dayuhang kesa sa sarili po nating gobyerno. Diba, na ipinaglalaban na walang isusuko ni Katiting sa teritoryo natin. Alam mo, payo ko lang sa mga senador na yan, katulad ni Alan Peter Cayetano, sana since nakaposisyon ka na bilang senador, gawin mo yung ipinangako mo sa taong bayan para maging makatotohanan naman. Ganun din, mga kababayan, kay Marcoleta, sana trabahuin mo yung sinasabi mo na pagkatapos ng plenary session, tatrabahuin mo na yung 2,000 na kuryente pababa na libre sa mga kababayang Pilipino natin. Hindi yung puro pangako lang kayo. Umay na sa inyong taong bayan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi nakakapagtaka kung bakit inuupakan ni na Commodore J. Tariela, lalo na ng mga kababayang Pilipino po natin, ni na Atty. Jesus Palsis, ito pong sina Cayetano at ito pong sina Marcoleta. Kasi biruin nyo pagkatapos niyang idawit at gawa ng kwento itong si Sir Ronald Llamas, may sinabi po itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, nahubarin daw ni Commodore J. Tariela yung kanyang uniforme. So ngayon ito, pakinggan po natin ang sagot ni Commodore J. Tariela dun po sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Ito, i-play po natin kasi may sinasabi si Alan Peter Cayetano na bukod sa mag-sorry daw sa China, hubarin daw po yung uniforme ni Commodore J. Tariela. So ito, i-play po natin. Ano pong reaksyon ninyo dun sa panawagan nito pong si Senator Alan Peter Cayetano na kayo daw po ay dapat humingi ng paumanhin dun sa caricature issue tungkol sa China? Alam mo, DJ Sha, para sa akin, I find it very weird. No? Bakit ako magsusorry? Kasi nga, ang tanong ko dyan, yung caricature ba na ginawa ko na yon is more than enough to compensate us doon sa harassment ng Chinese Coast Guard sa mangingisda, against the Philippine Coast Guard vessel, sa mga nakaraang taong pagharang nila sa resupply mission. Tama! Are this enough na mabayaran tayo dahil sa caricature? Tsaka excessive na ba talaga yun? Para ako... Tsaka partida, mga kababayan, caricature lang yun. Compare dun sa mga nangyari sa mga Coast Guard natin. Yung isang nawala ng daliri, may babalik pa ba ang daliri noon dahil sa pangaharas ng China? Diba ng mga Chinese Coast Guard? Sa tingin nyo, mga kababayan, ano yung mas mabigat? Yung mawalan ka ng daliri o yung gawang ka ng caricature? Siyempre yung mawalan ka ng daliri. And then nagsorry ba ang China dun sa pangyayaring yon?
Wala tayong narinig kahit isa. Yung mga Chinador diyan, nag-react ba kayo nung nangyari 'yon? Sa isang Coast Guard natin, sa isang sundalo natin? Diba wala silang naging reaksyon. Yang sina Cayetanong yan. Wala silang naging reaksyon, mga kababayan, yung sina Marcoleta na yan. Diba? Bagus parang ang dating ang masama pa, yung mga kasundaluhan natin na nagdi-defend dun sa sarili po nating teritoryo. Anyway, tuloy pa natin. O magsusorry. Samantala ang Chinese government, did they ever apologize sa ginagawa nila sa ating mga mangingisda, sa ginawa nila sa Coast Guard and the Armed Force sa Philippines? So I find it very weird, no? Senator Cayetano asking me to apologize dahil sa caricature. Pero my question is, when was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize na kayo sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? Yan ang problema kay Alan Peter Cayetano eh. Sa bagay, hindi na rin nakakapagtaka, mga kababayan, kung talagang tawagin siya ng taong bayan na traidor at saka Chinador. Kasi yun na nakikita ng taong bayan at nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Kaya nga wala silang karapatan na mag-react, mga kababayan, tuwing tinatawag sila ng taong bayan na traidor at saka Chinador. Oo. Sir, sa pananaw ninyo talagang wala po kayong nilabag na polisiya or diplomatic protocols doon po sa ginawa ninyo last time? Yun pa rin ang stance nyo? Alam mo, DJ, yung presentation na yun, hindi yun official statement, no? Yeah. Hindi yung press ko na ginagawa ko. I don't talk about the incident. That photo na kinuha sa akin na nailabas natin is a lecture that I'm giving sa mga estudyante ng isang university dito sa Manila. So, hindi siya pag-explain ng posisyon ng gobyerno. It's an academic discussion. And as far as I'm concerned, in this country, we still have freedom of expression. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ay mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. I mean, this is happening with a classroom setting. Tsaka napakabalat sibuyas naman ng mga opisyalis ng China. Napakabalat sibuyas nyo naman. Samantalang pag kayo magsasabi na mega po ng presidente ng Pilipinas, ang galing-galing nyo. Tapos tahimik lang yung mga Chinador natin dyan. Samantalang nagawan lang ng konting caricature si Xi Jinping, nagre-react na. Diba? Classroom setting siya. Actually, yung sinasabi naman po ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon is wala naman daw po siyang problema dun sa pag-assert nyo ng karapatan ng Pilipinas. Yung problem niya is yung way kung paano daw po ito ginawa. Ano pong tugon nyo dun? Ulitin ko lang ulit, DJ Chan. It was a classroom setting and I've been doing this job for almost 3 years already. Whenever I face the media, I present evidences, photos, videos of the incident. Oo. Wala naman silang issue dun eh. Ang issue lang nila yung caricature eh. Oo. And sir, kung babalik kayo doon sa pangyayaring yun, gagawin nyo pa rin siya sa mga susunod na classroom settings? Ganun pa rin ang pagpipresenta ninyo sa kung paano kayo nag-present before? Well, DJ Chan, no? We still enjoy the freedom of expression and academic freedom in this country the last time I checked. So, hindi nyo nasagot lang yung tanong, sir. So, if ever man, kung babalikan nyo yun pa rin. Ganun pa rin po yung way nyo ng presentation. Yun pa rin ang gagawin nyo. Well, para sa akin, there's nothing wrong with that. Again, it would be a suppression of my freedom of expression if I'm going to sabihin natin, hindi, babaguhin ko na ngayon kasi sabi ni Senator Alan Peter, bawal lang gamitin to sa loob ng bansa natin sa pagsasalita nito sa mga estudyante dahil violation ng diplomatic protocol. The same thing, ikaw, DJ Cha, Yes, kapag makikipag-usap ka sa bahay mo mismo, huwag na sa academic setting. And alam natin, visit na visit ka sa nangyayaring harassment sa West Philippine Sea. And you'll be at least asked to draw something. Sasabihin mo ba na hindi, magagalit si Senator Alan Peter nito kapag nag-drawing ako ng masama against the Chinese government? As simple as that, di ba? Parang, why are we even going to care about how would the Chinese government think about it in our own soil? Tama. Kasi mga kababayan, kita nyo yung paninindigan dito ni Commodore J. Tariela. Kung mangyayari ulit yon, gagawin niya ulit yon. Bakit? Naandi dito tayo sa sarili nating bansa eh. Meron tayong mga kababayang may malaya tayong pamamahayag. At yun naman ginagawa niya, hindi naman kasi mga kababayan yung isang interview. Kung hindi, nagtuturo siya. Di ba? Nagtuturo siya mga kababayan sa mga estudyante ng about sa nangyayari sa West Philippine Sea. So ngayon, na nakakapagtaka lang dito bakit masyadong balat sibuyas ata yung mga Chinese official na nagawan lang ng konting caricature si Xi Jinping, galit na agad. Samantala, na nung nabawasan ng daliri yung isa nating sundalo,
dyan po sa West Philippine Sea, wala man lang binigay na kahit na konting concern itong mga Chinador na ito. At saka hindi man lang nagsorry yung mga Chinese official. So kayo mga kababayan, kung kayong tatanungin, diba tama lang ba yung ginawa ni Commodore J. Tariela? Kasi para sa akin mga kababayan, walang masama sa ginawa niya, lalo na at maliwanag naman na hindi naman parte yun ng interview. Kung hindi, nagtuturo lang siya sa isang class mga kababayan ng about sa issue ng West Philippine Sea. Kung nakikita niya na hinaharas tayo sa sarili nating teritoryo, o bakit tayo mananahimik doon? Bakit natin pagtatakpan yun? Di po ba mga kababayan? Kaya nga ito, kita nyo, binira ni Atty. Jesus Palsis, ito pong etong si Alan Peter Cayetano patungkol po dun sa sinabi niya na hubarin daw po ang uniforme ni Commodore J. Tariela. So ngayon sabi po dito ni Atty. Jesus Palsis, Alan Peter Cayetano, ang bastos mo. Bakit naman uhubarin ni Commodore J. Tariela ang uniforme niya? Aber, ikaw kaya ang maghubad ng balat mong ahas. Napakawalang kwenta mong DFA secretary. Noon, tulad ni Duterte, tuta ka ng China. O yan o. Diba? Real talk yan mga kababayan. Diba sinabihan si Alan Peter Cayetano na tuta po ng China? Bakit nasabihan ng ganyan si Alan Peter Cayetano? Kasi pagka kapwa natin Pilipino ay nasasaktan sa West Philippine Sea, tahimik po yung mga yan. Pero kapag mga opisyalis ng China yung nasasaktan, abay nag-iingay. Bakit pa kayo tumakbong senador dito sa Pilipinas kung ang ipagtatanggol nyo, bansa po ng China? Diba mga kababayan? Kaya nga ito, maliwanag yung sinabi dito, tuta ng China si Alan Peter Cayetano, ayon po yan kay Atty. Jesus Palsis. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dyan sa topic po na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan mga kababayan, na kung saan tila napahiya ata si Alan Peter Cayetano kay Commodore J. Tariela at saka po kay Sir Ronald Llamas mga kababayan, dahil mahalatado naman na mapag-imbento ng kwento ito pong si Cayetano. So ngayon mga kababayan, kayo, ano po masasabi nyo? Comment below na lamang po